Welcome back again to Braile's channel. Nagbabalik po tayong muli para sa isa na namang informative videos na para po sa inyo. This time ay para pa rin sa lahat ng ating mga SSS pensioners, lalo na sa lahat ng mga paparating na bagong SSS pensioners. Dahil marami ang nagsasabi na mas maswerte daw ang mga bagong pensioners kesa sa dati ng pensioners, tama kaya ang pananaw ng ating mga seniors? Lugi nga ba ang mga old SSS pensioners? E paano naman ang kanilang differential? Ang lahat ng yan ay ating ibabahagi ngayon, but before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan, kaanak o kapwa po natin pensioners, at please do share na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. Breaking news! Mga bagong SSS pensioners. Maswerte nga ba ngayong taon? Old SSS pensioner lugi nga ba? Paano na ang salary differential? Para sa buong detalye tara alamin natin. Totoo kaya ang balitang mas maswerte daw ang mga bagong SSS pensioner na papasok ngayong taon kesa sa dati ng pensioner? Bakit kaya? Paano naman ang mga nag-avail ng advanced 18th month pension? Ibahagi ko lang po ang isang comment ni Sir James Herrera, kung saan inilabas niya ang hinaing sa pamunuan ng SSS dahil unfair nga naman daw na magiging instant big winner agad ang mga bagong pensioners. Samantalang ang dati ng pensioner ay naghintay ng pagkatagal-tagal para sa dagdag pension. Isa lamang po ito sa mga komento na natatanggap po natin. At para sa kalinawan ng lahat ay iisa-isahin po natin ang mga posibleng dahilan o pagkakaiba ng mga bagong pensioner sa lumang pensioner ni SSS. Kung ang isang senior o SSS member ay magiging pensioner o naging pensioner simula pa noong September of year 2025 hanggang sa August 31 ng taong 2026. Kung isa po kayong old SSS pensioner, kayo po ay dati nang nakatanggap ng unang batch ng dagdag pension noong 2025. Samantalang ang mga bagong SSS pensioner ay hindi na qualified pang makatanggap para sa taong 2025. Pagdating naman sa second batch of dagdag pension ngayong 2026, ang lahat ng old pensioners ay automatic na ring makakatanggap ng dagdag pension base sa inyong buwanang pension at kasama na rito ang naging dagdag noong 2025. Samantalang ang mga bagong pensioners ay makakapasok lamang at makakatanggap ng dagdag pension para lamang ngayong taon ng 2026. Isa pang senaryos, may possibility ba na ma-hold ang inyong pension? Para sa mga dati ng SSS pensioners ay yes, posibleng ma-hold ang inyong pension anytime due to non-compliance ng AKOP at ng iba pang posibleng dahilan. Pagdating naman sa mga bagong SSS pensioners, ay hindi pa ma-hold ang inyong pension dahil tuloy-tuloy nyo pang matatanggap ang inyong pension dahil hindi pa kayo required mag-submit ng inyong AKOP para sa unang taon. Subalit pagdating sa ikalawang taon ay dapat na kayong mag-comply, otherwise posible din po kayong ma-hold. Isa pang senaryos, what if nakapag-avail ng advanced 18th month pension? Para sa lahat ng old pensioners, ay magtutuloy-tuloy pa rin ang pagtanggap ng inyong salary differential base na rin sa inyong schedule. Samantalang ang mga bagong pensioners ay maaaring madelay o matagalan pa ang pagbiibigay ng inyong salary differential dahil dadaan pa po ito sa checking and process ni SSS. Pagdating naman sa benepisyo, isa na po dito ang hinihintay ng lahat, ang 13th month pay. Para sa old pensioners natin, kasama na ang second batch dagdag pension sa makukuha niyong 13th month pay ngayong taon. Maging ang lahat ng mga bagong SSS pensioners ay automatic na ring makakatanggap ng 13th month pay kasama na ang dagdag pension para sa taong ito. Isa pa rin sa hinihintay ng pensioners ay ang kanilang pensioners loan. Para sa old pensioners natin, all active pensioners ay may pagkakataong makapag-avail ng pensioners loan up to 12 times ng inyong pension. Samantalang ang mga bagong SSS pensioners ay pwede nang makapag-avail kahit nakaka 1 month pa lamang po kayo at pwede na po kayong mag-avail din ng up to 12 times ng inyong pension. Pagdating naman sa calamity loan, both old at new SSS pensioners na active pensioners ay may pagkakataong makapag-avail ng calamity loan basta't kasama po ang inyong lugar sa mga affected calamity areas ng pamahalaan. Dito ay pwede tayong makahiram up to 20,000 pesos. E paano kung naging SSS pensioner ka simula lamang ng September 1 ng taong 2026 onwards?
Para po sa lahat ng SSS members na magiging pensioner sa period na ito, ay hindi na qualified pang makatanggap ng dagdag pension para sa taong 2026. Dahil kayo po ay mapapasok lamang sa third batch ng dagdag pension para sa taong 2027. Kung titignan po natin ay maswerte nga ang mga bagong pensioners ngayon dahil mabilis nilang matatanggap ang dagdag pension compare sa ating mga dati na. Subalit may iba din naman na mas lamang ang mga old pensioner, lalo na sa mga nakapag-avail ng kanilang advanced 18th month. Naway nakapagbigay linaw po ito sa lahat ng ating mga SSS pensioners at sa mga paparating din nating mga bagong pensioners. Para sa mga hinaing o katanungan sa inyong pension at iba pang benefits, ay maaari po kayong makipag-ugnayan sa SSS Hotline 1455 para sa agarang kasagutan. That's it. Manatili lamang po kayong nakatutok sa aking channel para sa iba pang informative videos na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless po sa lahat.